الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala
at sa Kanya lamang tayo umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkop kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw sapagkat ayaw niya ng patnubay ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang at wala siyang katambal. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas at nagpakatuwid hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapayuhan ko una ang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. Na ang ibig sabihin ng salitang Muslim ay sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Allah, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ang sabi ng Allah, o sangkatauhan, Muslim man o hindi Muslim, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adan alayhis salam, at mula sa kanyang tadyang ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhis salam, at mula sa kanilang dalawa nagsalit-salin lahi at lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Tayo yun, mga anak ni Adan. Matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang inyong mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anak. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakamasid at nakababatid sa lahat ng inyong mga gawain. At sinabi pa ni Allah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah at mangusap lamang ng pawang katotohanan, ng pawang kabutihan. At kapag ginawa natin ito, mga kapatid sa Islam, ang sabi ng Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, ay gagabayan kayo ng Allah upang maituwid at mapabuti ang inyong mga gawain at patatawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga pagkakasala. Katotohanan na sino mang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala
at sa kanyang huling sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magkakamit ng dakilang tagumpay. Hindi lang sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay, sa kanyang pagpasok sa paraiso ng dakilang tagapaglikha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay araw ng ating Eid, araw ng Eidul Fitr, araw na kung saan tayo ay natapos sa isang buwang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang Eidul Fitr, mga alipin ng Allah, ay araw ng ating kapistahan, araw ng ating pagdiriwang, araw ng pagkakapatiran. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli qaumin 'aidan wa 'aidukum hadha." Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na sa bawat pamayanan, sa bawat nasyon, ay meron silang mga kanya-kanyang kapistahan. Meron silang mga kanya-kanyang mga pagdiriwang. At ang pagdiriwang ninyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pagdiriwang nating mga Muslim ay dalawang pagdiriwang at kapistahan taon-taon. At ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Eidul Fitr at Eidul Adha. At ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay araw ng Eidul Fitr, araw ng pagtatapos ng ating pag-aayuno, araw ng kagalakan at tagumpay sa mga Muslim na naisakatuparan ang isa sa haligi ng Islam, at ito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kapistahan at pagdiriwang kagalakan sa isang Muslim na nakamit niya ang gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Nakamit niya ang awa, ang habag at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, la'allakum tattaqun." O kayong mga mananampalataya, o kayong mga Muslim, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno ay inobliga sa inyo. Tulad din naman kung papaano ito inobliga at inutos sa mga naunang henerasyon sa inyo. Ano ang pinakapangunahing layunin ng ating pag-aayuno, mga kapatid sa Islam, sa nagdaang buwan ng Ramadan? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Upang sa gayon ay makamit ninyo, magkaroon kayo ng tunay at tamang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno na isinasagawa nating mga Muslim tuwing buwan ng Ramadan ay hindi ito bagong katuruan o kautusan, bagkus ito ay inutos na rin ng dakilang tagapaglikha sa mga naunang nasyon sa atin. Inutos ito sa mga naunang mga sugo at propeta, kay Abraham, kay Moises, kay Noah, kay Jesus Christ, at sa lahat ng mga sugo at propeta. Maging sila man ay inubliga at inutusan din ng dakilang tagapaglikha na mag-ayuno, at gayon din ang kanilang mga tagasunod, na ang pinakapangunahing layunin ay upang makamit ang tunay at tamang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pag-aayuno, mga kapatid sa Islam, ito ang gawain na kung saan ang tanging nakakaalam lamang kung tunay nga ang takot ng isang Muslim at kung tunay nga na siya ay nag-aayuno, ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang hindi tunay ang kanyang takot kay Allah, kapag siya ay nakaranas ng gutom at uhaw, maaaring magpunta sa lugar na kung saan walang nakakakita sa kanya, at doon siya ay kakain at iinom. Subalit, ang isang tunay at matapat na Muslim na mayroong tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kahit makaramdam pa siya ng uhaw, ng gutom at hirap, ay hindi niya magagawang sirain ang kanyang pag-aayuno, sapagkat batid niya na nakikita siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganitong kalagayan ay nalalantad ang tunay na matatakotin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino yaong mga hindi tunay ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang pag-aayuno, ito ay espesyal na pagsamba para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala.
na malayo sa tinatawag na pagpapakitang tao. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat daw ika ng gawain ng lahat ng anak ni Adan ay para lamang sa kanilang sarili, maliban na lamang sa pag-aayuno, sapagkat sabi ng Allah, ito ay para lamang sa akin, at ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako mismo ang siyang magbibigay ng espesyal na gantimpala nito. As-siyamu junnah, at sinabi pa na ang pag-aayuno ay proteksyon. Proteksyon, sabi ng ating mga ulama, sa sino mang nag-aayuno, sa sino mang Muslim, proteksyon niya dito sa mundong ito, na hindi siya makagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, proteksyon sa kabilang buhay, na hindi siya parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay nagdudulot ng takwa at tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapwa ko alipin ng Allah, ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ba ay nasusukat lamang sa pamamagitan ng ating mga dila? Hindi, mga kapatid sa Islam. Bagkus ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at takwa hahuna. Ang tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dito sa ating puso, sa ating mga gawain. Kaya sabi ng ating mga ulama, ang kahulugan ng tunay at tamang pagkatakot sa dakilang tagapaglikha at taqwa hiya an taj'ala bainaka wa baina adabillah wiqayatan bi fi'l al-awamir wa tarkul nawahi. Ang sabi ng ating mga dalubhasa sa Islam, ang tunay na takot ika sa tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang maglalagay tayo ng pagitan o harang, proteksyon sa ano, mga kapatid sa Islam? Sa pagitan mo at sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, maglalagay tayo ng harang sa pamamagitan, sabi ng ating mga ulama, ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas o paglayo sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng uri ng ipinagbawal sa atin ng dakilang tagapaglikha. Sabi ng ating mga ulama, ito ang tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Ali radiyallahu anhu, isa sa mga matatapat na disipulo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, siya ay nagbigay ng 4 na mahahalagang punto patungkol sa tinatawag na taqwallah o tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una, sabi niya, al-khawfu minal jalil. Ang tunay na pagkatakot sa dakilang tagapaglikha. Ang tunay na may takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong merong mga kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Silang mga nakakakilala kay Allah. Silang mga nakakabatid kung ano ba ang utos at ipinagbawal ni Allah. Sila ang tunay na nagkamit ng takwa o nagtataglay ng takwa o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Tunay, sabi ng Allah, na yaong may mga takot lamang mula sa kanyang alipin. Silang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang alipin, ay yaong mayroong mga kaalaman sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Silang mga nakakakilala ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Batid nila ang utos at mga pagbabawal ng Allah, kaya naman sila ay umiiwas sa lahat ng mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, wal amalu bit tanzil. At ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay makukumpleto sa pamamagitan, sabi ni Ali radiyallahu anhu, ng pagsunod sa anumang ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa Quran
at pagsunod sa sunnah, katuruan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, ati'u Allah wa ati'ur Rasul, sumunod kayo kay Allah at sumunod kayo sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sundin ninyo yaong mga namumuno sa inyo. Ito ang utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sumunod sa Allah at sumunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, wal qana'atu bil qalil, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagiging kontento sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ito man ay maliit na biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang pagiging kontento sa mga biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagiging mareklamo, hindi siya nagrereklamo sa anumang biyaya na natatanggap niya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ito pa ay katiting na biyaya lamang, siya ay nagiging mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum, sabi ng Allah, kung kayo lamang ay magiging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, ay tiyak, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dadagdagan pa namin ang aming biyaya sa inyo. Wala in kafartum, inna adabi la syadid. Subalit sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay tatalikod o tatanggi sa inyong pananampalataya, katotohanan na ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay syadid, ay masidi sa sino mang nagtatakwil ng biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-istidadu liyawmir rahil. Ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan, sabi ni Ali radiyallahu an, ng ating paghahanda sa paglisan natin dito sa ibabaw ng mundong ito. Paghahanda sa ating paglalakbay, paghahanda sa ating pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katotohanan, tayong lahat ay pagmamay-ari ng Allah. Tayong lahat ay nagmula sa dakilang tagapaglikha. At tayong lahat ay katiyakan din namang magbabalik sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, huling ayah o talata na bumaba sa malulhating Quran ay patungkol sa pagkakaroon natin ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Katakutan ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang araw na kayong lahat ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan, kayong lahat ay mananagot sa anumang inyong ginawa. Makukuha ninyo ang gantimpala, resulta ng lahat ng inyong mga gawain sa mundo. Maging ito man ay mabuti o ito man ay masama, sa araw na yun na tayong lahat ay haharap sa paghatol ng Allah, ay walang sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang madadaya sa araw na yun, sapagkat ang hatol sa ating lahat ay ang pinakadakilang tagapaghatol, ang pinakamakatarungan, ang lumikha sa ating lahat. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Magbaon kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa inyong paglisan sa ibabaw ng mundong ito. At sinabi rin sa atin ng Allah kung ano yung babaunin natin. Ang sabi ng Allah, fa inna khayra zadit taqwa. At ang pinakamainam na baon para sa paglipas dito sa mundong ito, para sa ating pag-alis sa ibabaw ng mundong ito, ay ang takwa o ang tunay at tamang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming mga benepisyo at kabutihan, gantimpala
ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang nagkaroon ng tunay at tamang pagkatakot sa Kanya. At kabilang narito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagdating ng mga biyaya at tulong ng ating tagapaglikha. Sa sino mang nagkaroon ng tunay na takot kay Allah, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man, sabi ng Allah, ang magkaroon ng tunay at tamang pagkatakot kay Allah, ay bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kagaanan, ng solusyon sa lahat ng kanyang kahirapan, sa lahat ng kanyang problema. At siya ay bibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya na hindi niya inaasahan. Bibiyayaan siya ng Allah ng mga biyaya na hindi niya kayang bilangin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. At sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magkaroon ng tunay na pananalig at pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay sapat na para sa kanya. At pangalawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang nagkamit ng tunay na takot kay Allah ay siyang magkakamit ng pagmamahal ng ating tagapaglikha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, "Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin." Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkos sino man ang maging matapat sa kanyang pangako at magkaroon siya ng tunay na takot kay Allah, tunay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga matatakotin sa Kanya. Kaya maalipin ng Allah, ito ang pinakahinahangad ng bawat Muslim, na makamit niya ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ang pagmamahal daw ika ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa pinakamalaking biyaya na maaaring ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aliping Muslim habang siya ay narito pa sa ibabaw ng mundong ito. At pangatlo, mga alipin ng Allah, alam ba natin na kapag tayo ay nagtaglay ng tunay at tamang pagkatakot kay Allah, ang sino mang nagtaglay nito ay siyang magiging pinakamalapit at pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, tunay na nilikha namin kayo mula sa isang pares ng lalaki at isang pares ng babae. At ginawa namin kayong mga bansa, mga tribo, upang makilala ninyo ang bawat isa. Tunay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung sino yung masigit ang kanyang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaalam at nakababatid ng lahat ng bagay. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay, sabi ni Ibn Kathir, na ang karangalan ay hindi sa pamamagitan ng ating lahi, hindi sa pamamagitan ng iyong tribo, hindi sa pamamagitan ng yaman, hindi sa pamamagitan ng estado o antas ng pamumuhay, bagkus ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nasusukat ang karangalan, ang pinakamarangal sa paningin ng Allah ay nasusukat kung sino ang mas higit ang kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino yung higit yung kanyang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang paglayo sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nang tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya ng kanyang mga disipulo at sinabi sa kanya, "An akthari ma yudkhilun nasil jannah." Ya Rasulullah, ano nga ba ang pinakapangunahing dahilan kung bakit marami sa mga tao ang makakapasok sa Jannah o maninirahan sa Jannah? Bakit? Ano ang dahilan? Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, taqwallah wa husnul khuluq. Ang dahilan kung bakit marami sa mga tao ang nakapasok sa paraiso o makakapasok sa paraiso
ay dahil sa kanilang pagkakaroon ng tunay na takot kay Allah at kanilang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Kaya't magalak ang Muslim sapagkat mga alipin ng Allah, ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay tunay nga na nagdudulot ng tunay at tamang pagkatakot kay Allah. Nagdudulot ng mabuting pag-uugali na siyang pangunahing kadahilanan kung bakit marami sa mga tao ang maninirahan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na maninirahan sa kanyang paraiso sa Jannatul Firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa la dhikra lakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pakinggan at kuhanan ng aral. Ang aral patungkol sa pagpanaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kalagayan ng kanyang mga sahaba noong pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, "Ma ra'aytu yawman qad kana ahsana wala adwa min yawmin dakhala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'aytu yawman kana akbaha wala adlama min yawmin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sabi niya, wala akong nakitang araw na mas mainam at mas maganda at mas maliwanag maliban sa araw na dumating sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala na ako, sabi niyang, nakita at naranasang araw, pinakamalungkot na araw, pinakamadilim na araw, maliban na lamang ng pumanaw na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakarating kay Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu na pumanaw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay agad siyang nagtungo sa lugar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamit ang kanyang kabayo. At nung siya ay makarating sa masjid, ay unti-unti siyang lumalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya pinapansin ng mga tao sa kanyang paligid. At pagkaraan nito, nakita niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na natatakpan ng tela, at lumapit si Abu Bakar at inalis niya ang takip sa mukha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkaraan nito ay hinalikan niya ang noo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay umiyak, hindi makapaniwala na pumanaw niya ang pinakamalapit niyang kaibigan, ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibtahayyan wa mayyitan. Sabi ni Abu Bakar, ikaw ay mabuti nung ikaw ay nabubuhay pa, at ikaw ay mabuti pa rin hanggang sa iyong kamatayan. Sumakharaja. At pagkatapos nito, mga alipin ng Allah, si Abu Bakar ay lumabas. Wa Umar yatakallamun nas. At si Umar ibn Khattab naman ay nagsasalita, nagiging emosyonal sa harapan ng mga tao. Faqala ijlis ya Umar. Ang sabi ni Abu Bakar, umupo ka muna ya Umar. Faaba Umar ay yajlis. At si Umar ay tumangging umupo dahil sa kanyang labis na pagiging emosyonal. Hindi niya matanggap na wala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang pinakamamahal, ang pinakamamahal ng lahat ng mga Muslim, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Umar ibn Khattab ay nagsabi, sino man sabi niya, ang magsabi na patay na ang propeta, ay pupugutan ko ng ulo. Hindi niya matanggap. Sobrang naging emosyonal si Umar ibn Khattab. Ayaw niyang tanggapin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumanaw na. Fatashahada Abu Bakar.
At si Abu Bakar ay nagsalita. Fa'aqbala an-nas ilayhi wa taraku Umar. At ang mga tao ay lumapit kay Abu Bakar at iniwan si Umar ibn Khattab. Faqala amma ba'd. At dito mga alipin ng Allah ay nagbigay ng talumpati si Abu Bakar as-Siddiq, ang matalik na kaibigan na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala amma ba'd. Pagkatapos niyang purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsabi. Sabi niya, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat. At sabi ni Abu Bakar, sino man sa inyo ang sumasamba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumanaw na. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayy la yamut. Subalit ang sino man sa inyong sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatiling buhay at kailanman ay hindi mamamatay. At pagkaraan nito binanggit ni Abu Bakar ang talata sa maluwalhating Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Si Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi hihigit sa isang sugo lamang, at marami ng sugo ang nauna sa kanya. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kung siya ba ay mamatay o mapatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong pananampalataya, sa inyong relihiyon? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha shay'an. Sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tumalikod sa kanyang pananampalataya pagkaraang pumanaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na hindi niya mapipinsala ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mababawasan ang kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit kunti, kahit pa tumalikod ang lahat at hindi manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayajzillahu syakirin. At ginagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga mapagpasalamat sa Kanya. Ang sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, yaong tunay na mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong nananatiling matatag sa Islam kahit pa lumipas na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila na hindi tumalikod sa kanilang pananampalataya kahit pa dumating sa kanila ang matindi at mabigat na pagsubok. Fawallah, sabi ni Umar ibn Khattab, sumpaman kay Allah, nang marinig ko si Abu Bakar na siya ay nagsabi ng talata na ito sa marangal na Quran, sabi niya, ako ay napaupo, ako ay nanghina hanggang sa hindi ko na kayang buhatin ang aking mga paa. At napagtanto ko, sabi niya, na tunay nga, napatay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito pa lamang sa tagpong ito natauhan si Umar ibn Khattab, at doon pa lamang niya natanggap na pumanaw na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ganong pangyayari, ay hindi ito naging dahilan ng paghina ng pananampalataya ng mga tunay na mananampalataya sa Allah. Hindi pa rin sila tumigil sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit patay na ang pinakamamahal nila, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito ang kalagayan ng tunay na mananampalataya, ng tunay na Muslim na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang matinding kalungkutan, anumang matinding pagsubok ang dumating sa kanya, ay hindi siya hihinto at titigil sa pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit anuman ang dumating sa kanya. Dahil alam niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang Panginoon, kaya't hindi niya ipinapatong ang kanyang pananampalataya sa mga tao, at hindi rin niya ipinapatong ang kanyang pananampalataya sa natatanging panahon lamang, bagkus siya ay tunay na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unawain natin ang sinabi
ni Abu Bakar As-Siddiq. Sino man, sabi niya, ang sumasamba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patay na. Subalit sabi niya, ang sino mang tunay na sumasamba at may takot kay Allah, katotohanan na si Allah ay nananatiling buhay at kailanman na hindi namamatay. Ganito rin sana tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na sino man ang sumasamba lamang o nagiging matuwid lamang sa buwan ng Ramadan, o ang kanyang sinasamba ay ang buwan ng Ramadan, katotohanan na ang buwan ng Ramadan ay lumipas na. Ang buwan ng Ramadan ay lumilipas na. Lumilipas na, tatapos. Kaya nangangahulugan ba na kapag natapos ang buwan ng Ramadan, ay titigil na rin tayo sa pagsamba kay Allah? Titigil na rin tayo sa sala, sa pagpunta sa masjid? Hindi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi nag-uumpisa ang pagsamba sa buwan ng Ramadan at hindi rin nagtatapos ang pagsamba lamang sa buwan ng Ramadan. Bagkus ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ito ang utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na si Allah hanggang sa abutan kayo ng kamatayan. Ito yung utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dito natin mapapatunayan mismo sa ating mga sarili kung sino ba ang ating sinamba. Ang buwan ng Ramadan ba o ang Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil ang sino mang sumasamba lang sa buwan ng Ramadan, marahihinto na siya sa pagsamba pagkaraan ng buwan ng Ramadan. Subalit, kung ang kanyang sinasamba, ang kanyang katapatan at tunay na takot ay kay Allah, kailanman ay hindi siya hihinto o titigil sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag na huwag ninyong hahayaan na kayo ay bawian ng buhay na wala sa pananampalatayang Islam bilang isang tunay at matapat na Muslim. Itatak natin sa ating puso't isipan, mga alipin ng Allah, ano man ang mangyari, ano mang pagsubok na dumating sa atin, kalungkutan, trahedya, tayo ay mga alipin ng Allah. Tayo ay mananatiling Muslim na sumusunod, sumusuko, at tumatalima sa mga kautusan ng ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay panatilihin niya sa matuwid na landas. Ipakita niya sa atin ang katotohanan at biyayaan tayo ng pagsunod. Ipakita sa atin ang kamalian at biyayaan tayo ng paglayo rito. Ya Allah, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ya Allah, tanggapin niyo po ang lahat ng aming mga pagsamba at pagsusumikap sa buwan ng Ramadan. Ya Allah, patuloy niyo po nawa kaming gabayan sa matuwid na landas. Ya Allah, gawin niyo po kaming tunay at matatapat na Muslim hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Ipagkalob niyo sa amin, Ya Allah, ang inyong awa, ang habag. Ipagkalob niyo po sa amin ang kabutihan at tagumpay dito sa mundong ito, at higit lalo sa kabilang buhay na ipasok nyo kami sa pinakamataas na antas ng paraiso sa Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ala tusallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalik haythu qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Eid Mubarak sa ating lahat, mga kapatid sa Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo at sa ating lahat ang lahat ng ating mga mabubuting gawa. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah.